Magandang araw sa lahat. Bago tayo magsimula, pwede bang magsitayo muna kayo para sa ating panalangin ngayon? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Isang napakagandang hapon sa lahat. Kamusta naman kayo mga binibini at Ginoo? Mabuti, natutuwa ako dahil mukhang punong-puno na kasiyahan ang inyong mga muka at tila handa na kayo sa ating aralin. Bago tayo magsimula, pakipulot muna ang mga basura dyan sa inyong kinatatayuan at maaari rin bang pakiayos na rin ang inyong upuan? Mayroon ba tayong mga liban ngayon sa klase? Magaling! Tunay nga ang interesado kayo sa ating aralin. Sino dito ang makapagbibigay kung ano ang itinalakay natin noong nakaraang araw? Faith? Magaling! Tunay ka nga ang nakikinig sa ating klase. Ang lipunang sibil, media at simbahan na kung saan ay may mamahalagang papel sa paghubog at pag-unlad ng isang lipunan, partikular sa pagpapalakas ng demokrasya, pagpapalaganap ng tamang impormasyon at pagpapanatili ng mga tradisyon at espiritualidad. Ngayon, bago tayo magsimula sa ating aralin ngayong araw, magsisimula muna tayo sa isang laro na tinatawag na isip quiz. Bibigyan ko kayo ng isang sitwasyon at sasabihin nyo kung ito ay karapatan o tungkulin. Pakinggang mabuti ang sitwasyon bago sumagot. Handa na ba kayo? Sige, simulan na natin. Unang sitwasyon, ang pangtanggap ng maayos na edukasyon. Ano ito? Mahusay! Paano naman ang paggalang sa opinyon ng iba sa klase? Eksakto! Ito ay nagpapakita na ang ating mga karapatan ay magiging makabuluhan lamang kung isa sa katuparan natin ang ating mga tungkulin. Tingnan natin ang larawang ito. Ano ang nakikita nyo rito? Tama! Bukod pa riyan, ano ang maaaring gawin ng mga magulang at guro para may patupad ang karapatang ito? Tama! Napakahusay! Para sa inyo, o sa inyong sariling pananaw, ano ang ibig sabihin ng karapatan? May gusto bang sumagot? Magaling! Tila may paunang ideya na kayo sa ating paksa ngayong araw. Ang bawat tao ay mayroong mga karapatan. Pantay-pantay ang mga karapatan ng tao dahil pare-pareho naman din tayong nilikha ng Panginoon. Kahit nakapos ka man sa buhay, mayaman, kayo manggi, maputi o babae man, mapalalaki, ay pare-pareho nating natatamasa ang karapatan bilang isang individual na tao. Tungkulin naman ay mga obligasyon o responsibilidad na dapat gampanan ng isang tao bilang kapalit ng kanyang mga karapatan. Mayroon ako ditong mga larawan. Ang panoto ay kailangan niyong ihanay ang mga larawan base sa kung anong klaseng karapatan ang napakaloob dito. Makikita nyo sa ating pisara na mayroong 8 karapatan na nakalagay. Ito ay karapatan sa buhay, karapatan sa pribadong ari-arian, karapatang magpakasal, karapatang makapag-aral, at karapatang magpahayag ng opinyon. Nandito rin karapatang pumili ng relihiyon, karapatang makilahok sa pamahalaan, at karapatang makamit ang katarungan. Ihahanay nyo ang mga larawan sa mga karapatang nakalagay sa pisara. Tingnan mabuti ang bawat larawan at pag-isipan kung anong karapatan ang iyong kinakatawan. Handa na ba kayo? Kung handa na, maaari na ninyong simulan ang pag-aayos ng mga larawan. Tama ba ang lahat ng pagkakahanay sa mga larawan? Magaling! Dito sa karapatan sa buhay ay makikita natin ang isang sanggol. Ang karapatan sa buhay, ito ang pinakamataas na antas ng mga karapatan
Dahil kung wala ito, hindi mapakikinabangan ng tao ang ibang karapatan. Dapat itong mangibabaw sa ibang karapatan kung sakaling ito ay malagay sa panganib. Dito naman sa pangalawang hanay ay makikita natin ang isang bahay at mga damit. Ito ay nakapaloob sa karapatan sa ari-arian. Ang karapatan sa pribadong ari-arian. Hindi maaalis sa tao ang karapatang ito dahil kailangan niya ang mga ari-arian upang mabuhay ng maayos at makapagtrabaho ng produktibo. At ito'y nakikibaghagi din sa lipunan. Sa pakatlong hanay naman, ay makikita natin sa larawan ang dalawang taong nag-iibigan. Ito ay ang karapatang magpakasal. May karapatan ng taong bumuo ng pamilya sa pamamagitan ng kasal. Nagsimula ito noong panahon ng slavery na kailangan humingi ang slave ng pahintulot sa kanyang amo upang makapag-asawa. Mayroong mga pasubali na ang karapatang ito. Halimbawa, kailangan ng kabataang nasa edad na 17 o ang pababa ang pahintulot sa kanyang mga magulang o sa kanyang among pinangangalagaan. Ang bawat karapatan natin ay atin ring responsibilidad sapagkat tayo rin naman ang magtatamasa ng kaginhawaan kung sakaling may paglaban natin ang ating karapatan. Naiintindihan ba ng lahat? Mahusay. Dito naman tayo sa ikaapat na hanay. Makikita natin ang larawan ng isang batang pumapasok sa paaralan. Ito ay tumutukoy sa karapatang makapag-aral. Lahat ng tao ay may karapatang makatamo sa edukasyon. Sa pamamagitan nito, magkakaroon siya ng kaalaman, kasanayan, at tamang asal upang maging kapaki-pakinabang sa mamamayan ng ating lipunan. Dapat itong pangalagaan dahil ito ang daan tungo sa maunlad na kinabukasan. Sa ikalimang hanay naman ay makikita natin ang mga taong nagpapahayag ng kanilang saloobin. Ito ay kabilang sa karapatang magpahayag ng opinyon. Karapatang magpahayag ng sariling opinyon. May kalayaan ang bawat isa na magpahayag ng kanyang saloobin sa mapayapang paraan. Ngunit kailangan gamitin ito ng may paggalang at may pananagutan upang hindi magkasakit o makasira ng kapwa. Dito naman sa ika-anim na hanay ay makikita natin ang iba't ibang pangalan ng relihiyon. Ito ay tumutukoy sa karapatang pangkalayaan sa relihiyon. Karapatang pumili ng relihiyon. Malaya ang bawat tao na sumamba o hindi sumamba ayon sa kanyang paniniwala. Walang sino man ang maaaring pilitin ang isang tao na sumunod sa relihiyon na labag sa kanyang kalooban. Sa ika-7 hanay naman ay makikita natin ang larawan ng isang mamamayang bumoto sa halalan. Ito ay kabilang sa karapatang makilahok sa pamahalaan. Karapatang makilahok sa pamahalaan. Ang bawat mamamayan ay may karapatang bumoto, tumakbo sa halalan at makibahagi ng mga desisyong pampubliko. Sa ganitong paraan, magkakaroon siya ng tinig sa pagpapaunlad ng bayan. At ang ika-8 namang sa hanay ay makikita natin ang larawan ng isang tao na humihingi ng tulong sa hukuman. Ito ay tumutukoy sa karapatang makamit ang katarungan. Karapatang makamit ang katarungan. May karapatan ng bawat isa na protektuhan ang sarili laban sa mga pang-aabuso, ang makamit ang katarungan sa harap ng batas dahil tayo ay pantay-pantay lalo na sa mata ng Diyos. Naiintindihan ba ng lahat? Mahusay, ngayon pag-uusapan naman natin ang tungkulin. Ano nga ba ang tungkulin? Magaling! Ang tungkulin ay ang mga gawaing dapat isagawa ng isang tao bilang bahagi ng kanyang responsibilidad sa sarili, sa kapwa, sa pamilya at sa lipunan. Ito ay mga bagay na inasahang gawin natin ng may malasakit, disiplina, kabutihan upang mapanatili ang kayusan
at kapayapaan sa lipunan. Ang pagtupad sa tungkulin nagpapakita ng paggalang sa karapatan ng iba at ng pagiging mabuting mamamayan. Ngayon magbibigay ako ng 5 halimbawa ng tungkulin. Una ay tungkulin sa pamilya. Ito ay tumulong sa mga gawaing bahay, magpakita ng paggalang at pagmamahal sa mga magulang at sa mga kapatid. Pangalawa, tungkulin sa pag-aaral. Pumasok sa paaralan, makinig sa guro at gawin ang mga takdang aralin ng may kasipagan. Pangatlo, tungkulin sa kapwa. Maging magalang, matulungin at makikipagkapwa sa tao na parang may respeto at kabutihan. Tungkulin sa kapaligiran. Panatilihing malinis na ang paligid, magtanim ng puno at huwag magtapon ng basura kung saan-saan. At panghuli, tungkulin bilang mamamayan. Sumunod sa batas, magbayad ng buwis at makihalahok sa mga gawaing pampubliko para sa ikabubuti ng bayan. Naiintindihan lamang ba ito ng lahat? Mahusay! Sa kabuuan, ano ang ating natutunan sa aralin ito? Sino makakapagbigay ng buod? Napakagaling! Tandaan niyo na ang karapatan at tungkulin ay laging magkasama. Kung hindi natin gagampanan ang ating tungkulin, mawawala ng halaga ang ating mga karapatan at ang mga karapatan din ng iba. Ngayon, magtutulungan kayo sa mga sitwasyon na aking ibibigay na kung saan nagpapakita ng mga paglabag sa ating mga karapatan. Ang klase ay nahahati sa 4 na grupo. Magbibigay ako ng mga sitwasyon para sa bawat grupo. Magtatalakayan ang bawat grupo at pagkatapos ay mag-uulat sa klase. Iuulat sa klase ang kanilang mga solusyon. Handa na ba ang lahat? Mabuti. Ito ang bawat sitwasyon sa bawat grupo. Pangkat 1. Ang nakakatandang kapatid ay hindi pinayagang mag-aral dahil siya ay natasang magtrabaho para sa pamilya. Pangkat 2. Ang isang kaklase ay madalas na binubuli dahil sa kanyang pisikal na kaanyuan. Sa pangkat 3 naman, ang ilang bata sa barangay si pilitang pinagtatrabaho sa halip na makapag-aral. At ang pangkat 4, ang mga kababaihan ay hindi binibigyan ng pantay na pagkakataon sa trabaho kumpara sa mga lalaki. Ano ang mga angkop na solusyon nyo para dito? Napakahusay ng mga sagot ng bawat grupo. Nakikita kong malinaw ang inyong pag-unawa sa mga isyong panlipunan at karapatang pantao. Naway may sa buhay natin ang mga ganitong solusyon upang maging aktibong tagapagtanggol ng karapatan ng bawat isa. Natapos na natin ang ating talakayan sa paksa tungkol sa karapatan at tungkulin. Dahil dito, nais kong suriin ang inyong mga pagkunawa sa pamamagitan na ising maikling pagsusulit. Handa na ba ang lahat? Kung may tanong o paglilinaw, maaari kayong magtanong bago tayo magsimula. Kapag malinaw na ang lahat, magsisimula na tayo. Good luck sa klase at tandaan, gawin ang inyong makakaya. Ito ang panoto. Gamitin ang Quizzes app o buksan ang Quizzes website sa inyong mga gadget. Buksan nyo ang link na isinend ko sa ating group chat sa Messenger. I-type ang game code na makikita sa screen upang makapasok sa ating pagsusulit. Basahin na mabuti ang bawat tanong at piliin ang tamang sagot. Siguraduhin maayos at tapat sa pagsagot. Iwasan ang pandaraya at gawin ang iyong makakaya.
Natapos na ang una nating pagsusulit. Ngayon, magsusulat kayo ng maikling refleksyon tungkol sa isang karanasan sa aralin. At pagkatapos ay ipasa niyo ito sa akin. Gawin itong tapat, malinaw at may pagnililay sa inyong sariling karanasan. Good luck sa lahat! Mahusay klase! Natapos na natin ang ating pagsusulit. Salamat sa inyong kooperasyon at pagiging tapat sa pagsagot. Huwag kalimutan na ang layunin ng mga pagsulit na ito ay upang masukat ang inyong pag-unawa at matulungan kayong magpatuloy sa inyong pagkatuto. Sa pagtatapos ng ating talakayan, nais kong isipin nyo ang isang sitwasyon sa inyong buhay kung saan nakikita nyo ang koneksyon ng karapatan at tungkulin. Magiging takdang aralin nyo ito at ipapaliwanag nyo ito sa susunod na ating klase. Salamat sa inyong pakikisa. Lagi nyong tandaan na habang tinatamasa natin ang ating mga karapatan, kailangan din nating gampanan ang ating mga tungkulan upang maging makabuluhan. Ngayon, tatapusin natin ang ating klase sa isang napakagandang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Paalam mga bata, sana'y nga'y meron kayo natutunan ngayon sa ating aralin. Magkita-kita na lamang tayo sa susunod na klase.